At least last time yun. Engineer J. Eugene Bastian po, kasalukuyan na Chief ng Engineering and Construction Division. Sa Sarangani Island, specifically sa 4 na barangay sa Kamalig, Kamahual, Patuko at saka Laker, nag-request po tayo ng budget po sa National Electrification Administration at saka for good, in-approve po naman. On the side of Dasoreco, we have gone, medyo malayo na po tayo. We are now on the most southern part na po ng Mindanao and even in the Philippines po. So, the challenges are, napunta na po tayo sa island, katulad nito ng Sarangani. And in the manner po na itra-transport natin yung mga poste and other materials po is ang option na po natin talaga is on sea po or by boat. Kasi normally sa mga land po na yung normal po ng operation ng construction, nagkakaroon tayo ng mga equipment. So meron tayong mga yung nagli-lift sa mga poste. Pero gaya ngayon, mano-mano lahat talaga. So mula sa boat, mula sa ship na kinakargahan from the mainland going po sa island, and then tinatransport po siya by boat again, point to point po sa specific barangay or in specific location po. Ako po si Andy Piliti, 47 years old. Ang namubuhay ng mga tao dito, kopra at saka yung panagat, yung sabi sa Bisaya. Pangingisda. Pangingisda. Talagang mahirap kung walang kuryente. Isa rin, maka-income yung barangay. Like yung mga turismo, mailaw na dito sa amin. Talagang dagdag income din sa barangay. Ako nga pala po si Nelmer Ker Oyaw, residente ng Barangay Kamalig. Coconut farm pong dito. Fisherman po. Ilang taon pong pinangarap ng islang to na magkaroon ng kuryente. Siyempre mo, masarap po para sa amin kasi siyempre maraming mga opportunity po na darating sa amin. Ako si John Dawon, ma'am. Nagpuyo sa Barangay Kamalig. Akong edad, 45. Mangingisda po, ma'am. Lisod kayo, ma'am. Dugay na kayo manangandoy kuryente, pero wag inaabot. May ilang ron kayo. Nagnaan na yung kuryente. Marang, sige rin magpaabot. Daghan, ma'am. Kaya na kayo mga freezer. Mahimo kong mga ice cream din mo. Daghan matabangan. Kaya gulay kuryente, di may kakahimo sa mga kuwanan mo. Nagsasabit sila ng mga sitios, bini-verify din naman ng mga taga-technical, yung survey. Saka marami pa talagang sitios na dapat unahin. Kaya din, may challenges din pag-maintain ng linya na yan to maintain the reliability and efficiency sa mga malayong lugar. So, kailangan natin ng suporta nila. We believe mapadali yung yung development ng isang lugar pag may kuryente. Kaya laging tulong talaga yung city electrification program. I am Ms. Melaisa Robante. I am the Area Services Department Manager. Been with Dasoreco for 15 years. Ang Barangay Kamalig, which is located dun sa Municipality of Sarangani, listed na siya dun sa isolated and pinaka-remote na siya sa coverage area ni Dasoreco. Most of the people there are really living economically poor. Etong
pagdating ng Barangay Line Enhancement Program sa kanila. Sa co-op, it's actually a significant milestone siya. It's a breakthrough for isolated islands na coverage area namin. But dun sa mga tao dun sa mga poor residents dun, talagang napakalaking biyaya na nakarating dun yung ating programa ng pailaw. This award more than pasalamat sa NEA and the Dasoreco na magkaroon po ng project there in terms of electrification. Sarangani Island Municipality is 44 years old as of June 11. No, so imagine mo as early as this age, madedevelop na yung isang island doon. Diba? That will be a saga and history of our own little island. No, with the help of NEA and Dasoreco. Gusto po namin magpasalamat sa, of course, sa inyong pag-attend dito sa ceremonial switch on po natin dito sa Barangay Kamalig. At kino-congratulate po namin kayo sa pamumuno po ng aming administrator sa NEA. Ito po is para po sa inyo. Ito ay proyekto ng gobyerno na binibigay po para sa mga taong mas nangangailangan. Ang hinihiling po namin, alagaan po natin yung linya. 5, 4, 3, 2, 1! Bakit may may ilaw na ang Barangay Kamalig. Siga na siga daw. Linda madilim. Like yung mga tao ko dito na lang mas masaya na sila na may ilaw na ang bahay nila.